Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang suspense thriller film na may pamagat na The Lazarus Effect. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ang isang nakakatakot na video footage ng isang isinagawang eksperimento. Ang isang walang buhay na baboy ay nakahiga sa isang operating table habang ang isang grupo ng mga medikal na mananaliksik ay nagsagawa ng isang eksperimento upang muli itong mabuhay. Nag-inject sila ng isang kakaibang serum sa baboy at pinapagana ang kanilang makina. Pagkaraan ng ilang sandali, ang baboy ay biglang nabuhay at gumagalaw, ngunit hindi nagtagal ay humiga ito muli at nawalan ito ng hininga. Kasunod nito ay ipinakilala sa atin ka-recap ang medikal na siyentipiko na si Frank na siyang pinuno ng proyekto at ang kanyang kasintahang si Zoe na natuwa sa kanilang pambihirang tagumpay. Binubuo ang kanilang team ng tech-savvy na si Nico, brainiac stoner na si Clay at ang kaakit-akit na videographer na si Eva na nagdodokumento ng kanilang mga eksperimento. Pagkatapos ay nagtulungan silang bumuo ng isang groundbreaking serum na pinangalan ng Lazarus. Ang serum na ito ay dinisenyo na may pangunahing layunin na mapanatili ang neural function sa mga pasyente na nakoma at pahabain ang kanilang buhay, kung saan maaari silang ligtas na mabuhay muli. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay ipinakita rin nito ang potensyal na buhayin ang mga patay. Nagpasya ang koponan na subukan ang serum sa isang kamakailang namatay na aso na nagngangalang Rocky. Habang ginagawa ni Eva ang proseso ay hindi sila nagtagumpay. Gayunpaman, sa pangalawang pagtatangka ay nagsimulang tumahol at gumalaw si Rocky kaya minarkahan nila ang kanilang eksperimento bilang isang tagumpay. Kinagabihan ay iniuwi ni na Frank at Zoe si Rocky at napansin ang ilang kakaibang pagbabago sa kalagayan nito. Gayunpaman, naniniwala sila na ito ay dahil sa pagkabigla ng muling pagkabuhay nito mula sa kamatayan. Pagtulog nila ay pumasok si Rocky sa kwarto at umakyat sa kama. Kakaiba dahil nanatili ito roon at pinagmamasdan si Zoe habang natutulog. Kinabukasan sa laboratorio ay nagsagawa ang team ng MRI scan kay Rocky. Sa pamamagitan nito ay natuklasan nila na ang utak ng aso ay nagkakaroon ng abnormal activity. Nalaman din nila na ang serum ay naroroon pa rin sa daluyan ng dugo nito na dapat ay nawala na ito sa loob ng ilang oras lamang. Nang gabing iyon ay nag-iisang nagtatrabaho si Clay sa lab habang si Rocky ay ligtas na nakatago sa hawla nito. Bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog at natuklasan niyang nakabukas ang ref at ang laman nito ay nakakalat sa buong silid. Napansin din ni Clay na nakatakas si Rocky sa hawla nito. Habang siya ay patuloy na naghahanap sa silid, ang aso ay biglang humarap sa kanya at tumahol sa isang agresibong paraan. Kinabukasan ay ibinahagi ni Clay ang insidente sa kanyang grupo at iginiit niya na dapat na nilang i-dispose ang aso bago pa lumala ang pananalakay nito. Gayunpaman, ibinasura ng koponan ang kanyang mga alalahanin at nag-aalinlangan na maaring siya ay nag-overreact lang. Nang maglaon sa araw na iyon, ay tinawagan ng dean ng university si Frank at pinagalitan siya sa mga kadudadudang mga eksperimento. Naniniwala ang dean na siya ay gumaganap bilang isang Diyos sa pamamagitan ng pagbuhay sa mga patay na hayop. Kaya, ipinasara ng dean ang project at binawi ang kanilang pondo. Nakumbinsi si Frank na may nagbigay sa dean ng footage ng kanilang mga eksperimento, lalo na ang may kinalaman sa serum testing sa mga hayop. Ang masama pa nito ay dumating ang kanilang mga shareholder at ibinunyag na binili ng isang pangunahing korporasyong parmasyutiko ang kumpanyang nagpondo sa kanila ng proyekto. Nagbibigay ito sa kanila ng pagmamay-ari ng pananaliksik kabilang na ang serum na kanilang natuklasan. Dahil dito, si Frank at ang kanyang kupunan ay nabigla sa balita ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Sa init ng sandali ay inakusahan ni Zoe si Eva bilang impormante ng dean dahil may access siya sa kanilang footage. Tinutukoy din niya ang timing ng mga kaganapan na sinasabing nangyari ang lahat ng kanilang kamalasan pagkatapos niyang magpakita. Pagkatapos huminahon ang lahat ay nagpasya ang team na isagawa ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay sa pamamagitan ng muling paggawa ng eksperimento at pag-fail mismo ng proseso. Nang gabing iyon ay illegal silang pumasok sa loob ng lab gamit ang security pass na itinago ni Eva. Pagkatapos ay itinakda nila ang kinakailangang kagamitan at naghanda ng isa pang patay na aso para buhayin. Ang lahat ay ginagawa ang kanilang tungkulin ayon sa plano sa unang ilang minuto. Gayunpaman, nag-iba ang sitwasyon nang i-activate ni Zoe ang pangunahing switch ng kuryente at nakuryente ang babae. Nagsimulang magpanik ang buong team nang matuklasan nilang wala na siyang pulso. Pagkatapos ay sabik na idinikit ni Frank ang isang adrenaline shot sa kanyang dibdib, ngunit nananatili ang babae na hindi humihinga. Sa sandaling ito ay napansin niyang nakasuot pa rin sa daliri nito ang engagement ring nila. Kaya napagtanto ng lalaki na ito ang dahilan ng pagkakuryente ng kanyang kasintahan.
Pagkatapos ay bigla niyang inilagay ang walang buhay na katawan ni Zoe sa mesa at ang sumunod niyang galaw ay naging maliwanag sa lahat na gamitin ang serum para buhayin si Zoe. Sina Clay, Nico at Eva ay agad na nagpahayag ng kanilang mga alalahanin na nagpapaalala sa kanya ng mga itikal na kahihinatnan ng pagbuhay sa isang patay na tao. Gayunpaman, sinabi ni Frank na pananagutan nila ang pagkamatay ni Zoe at posibleng mahaharap sa mga kaso ng pagpatay kung mabibigo silang kumilos. Sa wakas ay nakumbinsi nito ang kupunan at nag-atubili silang sumang-ayon na suportahan ang lalaki. Sa sumunod na eksena ka-recap ay inilabas ni Frank ang serum at itinurok ito sa katawan ni Zoe. Ang lahat ay sabik na naghihintay sa kanyang muling pagkabuhay ngunit hindi ito gumalaw. Sa halip ay napansin ni Nico ang security guard na papalapit sa kanilang lab. Kaya mabilis silang nagtago. Nang tuluyang umalis ang guard ay bumalik ang grupo sa lab. Sa gulat nila ay nakita nila si Zoe na nakaupo na sa mesa. Pagkatapos ay sinusuri siya ni Frank ngunit bigla niyang hinawakan ang pulso nito at tinanong kung kamamatay lang ba niya. Pagkatapos, ang kuponan ay nagsagawa ng isang MRI scan kay Zoe na nagpapakita ng isang nakakagulat na discovery. Napagmasdan nila na ang katawan ng babae ay halos ganap na gumaling at sobra ang function ng kanyang utak. Karaniwan, ang mga tao ay gumagamit lamang ng halos 10% ng kanilang kapasidad sa utak, ngunit sa kaso ni Zoe ay ginagamit niya ang 100% ng kanyang utak. Sa lalong madaling panahon ay nagiging maliwanag sa kanila na ang mga bagay ay hindi ganap na tama para sa kay Zoe. Habang nagsisimula siyang magtap sa 100% na function ng kanyang utak, ay nagkakaroon siya ng kakaibang kapangyarihan sa kanyang sarili. Kabilang na dito ka-recap ang telekinesis na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang mga bagay gamit ang kanyang isip. Nagkaroon din siya ng telepathy na nagpapahintulot sa kanya na malaman kung ano mismo ang sasabihin ng iba. At ang nakakabagabag ay dahil kaya niyang ipakita sa ibang tao ang kanyang mga traumatikong alaala. Dahil dito, ang kupunan ay lalong naging maingat sa pagbabago ni Zoe at napagtanto na hindi na siya ang parehong tao na kanilang nakilala. Pagkatapos ay pinayuhan ni Frank ang kupunan na kumilos ng normal sa paligid ni Zoe hanggang sa makahanap sila ng solusyon. Lingid sa kanilang kaalaman ay naririnig niya ang kanilang mga pag-uusap at nagalit ang babae. Sa paglipas ng mga araw ay mas nababatid ni Zoe ang hindi pangkaraniwang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri at ang lugar ng injection ay umitim ng walang dahilan habang ang mga ilaw ay kumikislap sa kanyang harapan. Bukod pa dito ay nadiskubre ng babae na nakukuryente siya sa tuwing madikit siya sa tubig. Isang gabi ay pumunta si Zoe kay Frank at ipinaliwanag ang lahat ng kakaibang pagbabagong nararanasan niya. Ikinuwento din niya sa lalaki ang kanyang vision na nakulong sa isang nasusunog na gusali ng apartment. Gayunpaman, ipinaalala ni Frank sa kanya na ito ay ang kanyang traumatikong memorya ng pagkabata niya na nagpakita bilang isang bangungot sa kanyang buhay. Malalaman natin dito ka-recap na minsang natrap si Zoe sa isang nasusunog na gusali kung saan nakarinig siya ng isang desperadong paghingi ng tulong. Nakita rin niya ang mga nasusunog na kamay na kumakapit sa kanya mula sa ilalim ng isang pinto. Kasunod nito ay tinurukan ni Frank si Zoe ng light sedative at iniwan siyang mag-isa. Maya-maya ay bumisita si Eva sa kanyang silid para tingnan siya sandali. Ngunit sa paglabas niya ng silid ay nagulat siya nang bigla siyang napunta sa isang nasusunog na gusali. Sa pasilyo ay nakita ni Eva ang isang batang babae na may hawak na bagay sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nawala ang batang babae at naiwan si Eva na napapalibutan ng mga nasusunog na kamay na papunta sa kanya. Maya-maya ay biglang hinawakan ng isang kamay ang kanyang pulso na naging dahilan para magising siya sa isang sigaw. Nang sumugod ang kanyang mga kasama sa kanyang silid, ay nakita nila na ang kanyang pulso ay may marka ng paso. Sa resulta ng insidenteng ito, ay sinimula ni Frank na kilalanin ang pagkakatulad ng panaginip ni Eva at ang paulit-ulit na bangungot ni Zoe. Ngunit bago niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, ay natuklasan ni Nico na isang misteryosong grupo ang lihim na sinusubaybayan ang kanilang mga aktibidad at nagda-download ng data mula sa kanilang system sa loob ng ilang buwan. Ito ay nagiging maliwanag na kung sino ang nasa likod nito ay alam ang kanilang kinaroroonan at nagdudulot ng banta sa kanilang kaligtasan. Nang napagtanto na sila ay nasa panganib, ay hinimok ni Frank ang kupunan na lisanin ang lab sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa ay napansin ni Nico na hindi nakaupo si Zoe sa sopa, kaya naglakad siya sa kwarto. Nang nagsimulang kumikislap ang mga ilaw, ay lumitaw si Zoe bigla sa kanyang likuran na ikinagulat ni Nico. Pagkatapos ay nakiusap si Zoe sa kanya na tulungan siyang maunawaan ang mga kakaibang pagbabagong pinagdadaanan niya. Sa desperadong pagtatangka na manipulahin siya, ay sumandal pa siya sa lalaki para sa isang halik, ngunit matatag siyang tinanggihan ni Nico. Sa kasamaang palad, ito ay naging isang masamang desisyon dahil nagising ang demonyo sa loob ni Zoe. Biglang umitim ang mga mata niya at nagdilim ang kwarto. Pilit siyang pinakalma ni Nico, ngunit bigla siyang nawala.
Pagkatapos, sa pamamagitan ng mga security camera ay makikita natin si Nico Karekap na hinila sa malapit na closet ng isang hindi nakikitang puwersa. Sumisigaw siya at humihingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Zoe at ginamit ang kanyang telekinetic powers para durugin ang closet at brutal na pinatay ang kawawang si Nico. Sa sumunod na eksena Karekap ay dumating ang natitirang mga miyembro ng grupo upang tingnan si Zoe at nakita siyang nakaupo sa isang sopa. Tinanong nila ang babae kung nasan si Nico, ngunit nagkunwari siyang walang alam. Habang lumilipas ang mga segundo ay lalong nag-alala si Clay at sinubukang humingi ng tulong. Ngunit bago pa niya ito magawa ay biglang naputol ang kuryente na nag-iwan sa kanila na mawala ng komunikasyon. Dahil dito ay hinarap ni Clay si Zoe at hiniling na malaman kung ano ang kanyang ginawa. Ngunit nananatili siyang walang imik at biglang ginamit ang kanyang kapangyarihan para sakalin si Clay gamit ang sarili nitong vape device. Nang malaman ito ng iba ay agad silang sumugod para makialam. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap ay binawian pa rin ng buhay ang kawawang lalaki. Pagkatapos ay tinitigan ni Frank ang kanyang nobya at napansin niyang nakakatakot itong nakangiti. Sa wakas ay napagtanto ni Frank na si Zoe ang may pananagutan sa lahat ng ito. Sa sandaling iyon ay namatay ang mga ilaw at nawala si Zoe sa kadiliman. Alam ni Frank na susundan siya nito kaya nagpa siya itong patayin ang babae. Naghanda siya ng isang syringe na puno ng mga nakakamatay na kemikal na karaniwang ginagamit para sa mga agresibong hayop. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang plano kay Eva at hinihimok itong manatiling nakatago hanggang sa bumalik si Frank. Di nagtagal ay nahanap ni Frank si Zoe sa pasilyo at sinisikap niyang tiyakin na makakahanap siya ng solusyon sa kanyang mga problema. Maluhaluhang tinanong siya ng babae kung mahal pa ba siya nito, kung saan oo ang sagot ni Frank. Gayunpaman, nabasa niya ang kanyang isipan at nalaman na hindi na niya ito mahal at gusto na siya nitong patayin. Napagtanto ni Zoe na ang tingin sa kanya ng kanyang nobyo ay hindi na tao. Sa sobrang galit niya ay biglang binali niya ang liig ni Frank at pinatay siya agad sa isang iglap. Pagkatapos ay tinurukan niya ang kanyang sarili ng natitirang serum para lalo siyang lumakas. Sa ibang eksena Karekap ay inihanda ni Eva ang mga syringe na puno ng mga nakakamatay na kemikal. Gusto na niyang wakasan ang buhay ni Zoe, ngunit habang papalapit siya sa kanya ay hindi inaasahang nabulusok siya pabalik sa nasusunog na gusali. Doon ay nakilala niya ang isang batang babae na lumalabas na ang batang version ni Zoe. Ang babaeng ito ay nag-aalok sa kanya ng isang posporo at malalaman natin dito Karekap na siya ang nagsimula ng apoy. Sa sandaling ito, sa wakas ay naiintindihan na ni Eva kung bakit nararanasan ni Zoe ang mga bangungot na iyon. Ito ay dahil nakakaramdam pa rin siya ng pagkakasala sa pagsimula ng sunog na kumitil sa buhay ng maraming tao. Pagkatapos ay inalyo ni Eva ang batang si Zoe at tinitiyak sa kanya na hindi niya ito lubos na kasalanan. Nakikiusap siya sa kanya na buksan ang pinto at pakawalan siya. Gayunpaman, bigla silang nagambala nang biglang nagpakita si Zoe na ngayon ay nagkaroon na ng demonyong anyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila na may itim na mga mata at sunog na mga balat. Ngunit bago siya makarating sa kanila ay binuksan ng batang Zoe ang pinto na naging sanhi ng biglaang pagsiklab ng liwanag sa kanila. Pagkatapos ay ibinalik siya Karekap sa realidad at makikita natin na ibinaon ni Eva ang syringe sa dibdib ni Zoe. Sa wakas ay napagtanto ng babae ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin, ngunit si Eva ay nagbigay ng isa pang pagsaksak na naging dahilan upang mamatay si Zoe. Hindi nagtagal ay sumugod ang mga paramedic at bombero sa pasilidad. Ang isa sa mga bombero ay lumapit kay Eva at inalok siya ng tulong. Ngunit sa sandaling ito ay napagtanto niya na ang bangkay ni Zoe ay nawawala. Sa isang nakakagulat na pangyayari ay nabunyag na ang bombero ay walang iba kundi si Zoe na nakabalat kayo. Sinubukan ni Eva na tumakbo palayo, ngunit ang sadistikong babae ay pinutol ang kanyang liig na agad na ikinamatay niya. Pagkatapos ay inilapag ni Zoe ang bangkay ni Frank sa isang mesa at tinurukan siya ng serum. Dahil dito ay biglang nabuhay si Frank at dito nagtatapos ang pelikula mga Karekap. Kung nagustuhan nyo Karekap ang movie recap natin ngayon ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!